Hello, good morning mga kalakwatseros. So today is Sunday, January 19 na pala tayo. Almost a month na, no? Yung Christmas natin, malapit na, no? Mag-isang buwan. So ngayon, nandini tayo sa town proper ng Malbar, Batangas. So ang gala natin mga kalakwatseros, pupunta tayo doon sa may Baliti. So mag-update tayo yung dating nag-landslide doon. Pupuntahan natin para makapag-update tayo. So ngayon, ang weather natin is cloudy, no? Makulimlim. Pero okay lang, no? Walang ulan. So almost 2 weeks tayo mga kalakwatseros na hindi nakapag-vlog. Mula tayo dumating galing Cebu, napakalakas ng ulan at hangin din sa Batangas. So hindi maganda ang weather kahit kahapon. So ngayon lang talaga, no? Medyo okay na ang panahon natin ngayon. So yan, nag-right turn tayo. Ito na yung daan papuntang Baliti, Batangas. So ito na yung tinatawag na San Isidro Road, puntang Baliti. So yan mga kalakwatseros, bago tayo pumunta ng Baliti, daanan muna natin itong Pueblo de Oro Townscapes. Yan, mag-update tayo mga kalakwatseros. So itong Malbar, Batangas is one of the progressive town na naman to. Baka maging city naman itong lugar na to. So maganda din no, mag-invest ng house and lot kasi hindi binabaha din sa Malbar. So magandang location ng Malbar. Hindi kagaya sa Tanawan at saka Santo Tomas, may mga area na no, halos lahat binabaha na. So yan, may bagong subdivision pala din oh. Industrial Park na naman to. Industrial Park no. Hindi pala subdivision, bagong Industrial Park. Yan din oh. Then ito na yung Pueblo de Oro mga kalakwatseros. Yan no. So maganda no, mag-invest tayo ng house and lot kasi yan yung magandang investment. Kasi darating yung time, sobrang mahal na talaga yan mga kalakwatseros. So ito yung Pueblo de Oro Townscapes, Malbar. So ito yung sales office nila kung gusto nyo mag-inquire. So yan no. So diyan kayo pumasok. Although mga kalakwatseros, hindi po tayo ahente ha. May plano lang tayong kukuha din Kasi nakita ko na to sa FB page, nagustuhan ko tong lugar na to. So isa din to sa mga choice natin no, na bibili ng bahay at lupa din Yan din. Kasi maganda no, maganda yung area. So yan, napasok tayo. Ito na yung main road going to Pueblo de Oro residences. So 4 lanes no, both sides, napakalawak. So yung right side yan yung bagong industrial park. Yan. Ito namang left side, yan no, may park tayong nadaanan no. So yan na yung pagmamayari ng Pueblo de Oro. So itong Pueblo de Oro, ongoing construction pa rin ito mga kalakwatseros. Pero mayroon na nakatira. So ano to din parang ano, school. Children's school. So yan no, parang mall, baka ano yan, company yan mga kalakwatseros. So yan, palipad tayo ng drone para makita natin yung aerial view din para ma-update din kayo kung gusto nyo kumuha din sa Pueblo de Oro. Ang lawak, no? So yan mga kalakwatseros, para maging maganda yung ano natin. So ito yan yung aerial view. Ang ganda So ito na yung Barangay Bulihan, sako pa rin ng Malbar. So ito na yung parang ano ng subdivision no. So ongoing construction pa mga kalakwatseros. Kasi itong subdivision na to parang mayroon siyang tinatawag na outlet, parang mall. May mall na itayo din, hindi naman gano'ng kalaki. Parang pasyalan lang yan. Maganda Pag ito ay natapos mga kalakwatseros, sigurado no, lalo mamahal ang ceiling price ng mga bahay din sa may Pueblo de Oro. Ang ganda ng location yan no. So yan yung bagong industrial park. Ayan. Then sa unahan nyo na yung town proper ng Malbar. So 200 meters lang from Star Toll. So kung tayo ay pupunta ng Maynila, so sa Star Toll na tayo mga kalakwatseros. So yan yung Star Toll, makita naman natin din 200 meters yan. So malapit lang tayo.
at saka pupunta tayo ng Batangas City or Maynila. So malapit lang tayo sa Star Toll. So yan yung kagandahan din sa Pueblo de Oro. Ito yung parang bagong company na naman to. So ang advantage din pag kumuha kayo ng bahay, pwede nyo parintahan mga kalabatsero. Then kayo din, kung gusto nyo magtrabaho din sa industrial park, nasa gilid lang natin. Yan ang advantage sa kalabatsero. Kasi company to, malaking company to. So tara na, continue tayo. So ito na yung papasok papunta doon sa subdivision o main gate pala ng Pueblo de Oro. So ongoing construction pa rin mga kalabatsero. So may mga nakatira na rin, itong lugar na to. So ito ay mayroong lawak na 286 hectares. Grabe, ang lawak pala din mga kalabatsero. Then yung bagong industrial zone naman sa 244 hectares. So sa madaling salita, napakalawak pa itong Malbar, Batangas. So pag nakuha kayo din sa Pueblo de Oro, dapat meron kayong sasakyan mga kalabatsero kasi ang layo, from main road doon sa may San Isidro Road papunta din. So ito yon, almost 1 kilometer din mahigit. So ito na yung isa sa mga opisina naman ng Pueblo. Dito tayo. Siguro umaga pa ngayon, hindi pa tayo makapag-inquire, parang wala pang tao. Parang ceiling office din nila dito sa loob. So park muna tayo mga kalabatsero. So yan mga kalabatsero, nandito na tayo sa may main gate ng mga subdivision yan, parang phase 1 saka phase 2. So bawal tayo makapasok kasi hindi tayo residence din So dito muna tayo sa labas. So kita naman natin napakalawak. So ito yung ceiling office nila kung gusto nyo mag-inquire. Parang ngayon hindi pa bukas. Malay natin baka na. So kung mag-inquire dyan, papasok kayo dyan, ceiling office. So yan, mag-aerial drone tayo para makita niyo yung pinaka-area sa loob. So napakalawak pa rin, Although tapos na yung kalsada. Yan, ngayon tapos ng kalsada kasi nung una natin visit, hindi pa yan tapos. Ngayon tapos na. So yung mga area na yan mga kalabatsero, yan yung bilihin natin na lupa. Then yan na nga, kung gusto niyo yung single detached at saka townhouse, so ano lang yung kaya sa budget natin, So pag townhouse, nasa 1.6 million to 2 million. Ang single detached naman is 2.7 million to 3.1 million. So ang model house naman nila, saka na lang pag may time tayo mga kalabatsero para makita natin yung loob. So ngayon, aerial view na tayo. So 66 square meter pag single detached, then 40 square meter naman pag townhouse. So ang lawak, malaki pa ng area. Konti pa lang, hindi pa puno. So magandang location din mga kalabatsero. Malapit na lang din to sa Baliti at malapit din sa Tanawan at saka Santo Tomas. So ayan, pabalik na tayo mga kalabatsero. Palabas na tayo. So yan na nga mga kalabatsero, pag kayo ay nakuha ng unit din sa may Pueblo de Oro, kailangan talaga na mayroon kayong sasakyan kasi medyo may kalayuan from the highway. So yung electricity provider din is Aboitiz Electric. Hindi siya hindi Meralco, hindi naman Batilik. Pero maganda rin ang Aboitiz, Parang Meralco na rin yan mga kalabatsero. Hindi kagaya sa Batilik, panay burn out lang, Yan ang problema ngayon ng Tanawan. Panay burn out. Buti na lang ang Santo Tomas is Meralco. So yan yung left side papuntang Malbar, saka Star Toll exit. Then ito namang right side, ito na papuntang Baliti, Batangas. So yan yung light industrial park. Isa sa mga pinakaunang light industrial park din sa Malbar. So malawak, maluwag pang Malbar. So, marami pang mga investment na parating din kasi ang lawak.
So, ito naman yung maging future city ng Batangas Province, ang Alacatzero. So, napansin pala niyo mga Alacatzero, hindi lang natin nakapag-video sa mga bahay. Maganda yung mga bahay doon sa Pueblo de Oro, no? Kasi ang architect doon ay kilalang kilala, no? Si Sir Jason Pomeroy. Pomeroy Studio from Singapore. Yan. So, mga disenyo doon, no? Sa mga bahay is mga Singaporean type. No? Maganda. Yun lang nga, medyo may kamahalan. So, ito na yung CDO. Isa sa mga pinakalumang company din is sa may barangay Bulihan, Malbar, Batangas. Ito maganda ng kalsada din no? 4 lanes. Pero hindi tayo sure kung sa dulo ay 4 lanes pa rin, no? Last visit natin sa dulo ay wala na, masikip na. So yan mga Alacatzero, maraming salamat sa inyong pagpanood. So mamaya i-upload na naman natin yung sa may Balite, Batangas pagkatapos din So thank you very much. God bless us all. Thank you. Bye bye.